Naisip mo ba na ang ilan sa mga pinakamalakas na kwento sa banal na kasulatan ay matatagpuan hindi sa ingay ng mahusay na mga laban o ang mga pagpapahayag ng mga hari, ngunit sa katahimikan? Kami ay iginuhit sa mga higanti ng pananampalataya, mga figure tulad ni Moises, isang tao na nakipag-usap sa Diyos ng harapan, na naghiwalay sa dagat at naghatid ng isang bansa mula sa pagkaalipin. Pinag-aaralan natin ang kanyang buhay, ang kanyang pamumuno, ang kanyang mga tagumpay, at ang kanyang mga bahid. Ngunit sa colossal shadecast ng taong ito, ang dalawang figure ay halos ganap na nawala sa kasaysayan, ang kanyang sariling mga anak na lalaki. Bakit ang mga anak na lalaki ng pinakadakilang propeta sa kasaysayan ng Israel ay halos mabura mula sa salaysay? Hindi ito isang simpleng pangangasiwa. Ito ay isang sadyang, banal na aralin na pinagtagpi sa tela ng banal na kasulatan, isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa likas na katangian ng pagtawag, pamana ng Diyos, at ang landas na hinahawakan niya para sa bawat individual na kaluluwa. Ngayon, ibabalik natin ang belo sa sinaunang misteryo na ito at alisan ng takip ang malalim na dahilan kung bakit sina Gershom at Eliezer, ang mga anak ni Moises, ay hindi nakalaan upang maglakad sa mga yapak ng kanilang ama. Ano ang matutuklasan natin ang mga hamon sa ating bawat pag-aakala tungkol sa mana, layunin, at kung ano ang tunay na ibig sabihin na maglingkod sa Diyos? Upang maunawaan ang mga anak na lalaki, dapat muna nating maunawaan ang konteksto ng kanilang kapanganakan. Hindi sila ipinanganak sa mga palasyo ng Egypt, na papaligiran ng kapangyarihan na pinabayaan ng kanilang ama. Ipinanganak sila sa tahimik na pagkawasak ng Midian, isang lupain ng pagpapatapon. Si Moises, isang takas mula kay Paraon, ay natagpuan ng kanlungan doon, na naging isang simpleng pastol, isang tao na tumatakbo mula sa kanyang nakaraan at tila nakadisconnect mula sa kanyang hinaharap. Ito ay sa lugar na ito ng paghihintay, ng tahimik na hindi nagpapakilala, na nagsimula ang kanyang pamilya. Ang kanyang panganay ay pinangalanang Gershom. Ang pangalang ito ay isang sigaw mula sa sariling puso ni Moises, isang salamin ng kanyang estado ng pagiging. Sa Exodo Kapitulo 2 versikulo 22, idineklara niya, "Ako ay naging isang sojourner sa isang dayuhang lupain." Ang pagkakakilanlan ni Gershom ay isang palaging paalala sa pag-aalis ng kanyang ama. Siya ay anak ng isang estranghero, na ipinanganak sa isang lupain na hindi kanilang tahanan, isang buhay na simbolo ng isang pangako na hindi pa natutupad. Isipin na lumaki, at ang iyong mismong pangalan ay nangangahulugang, dayuhan dito. Nagsasalita ito ng dami tungkol sa kawalan ng katiyakan at walang ugat na tinukoy ang buhay ni Moises sa oras na iyon. Pagkatapos ay dumating ang kanyang pangalawang anak na si Eliezer. Ang kanyang kapanganakan ay nabanggit mamaya, sa Exodo Kapitulo 18 versikulo 4, at ang kanyang pangalan ay kumakatawan sa isang malalim na paglipat sa pananaw ni Moises. Habang ang pangalan ni Gershom ay nagsalita tungkol sa pag-aalis sa lupa, ang pangalan ni Eliezer ay isang pagpapahayag ng pag-asa sa langit. Nangangahulugan ito na, ang aking Diyos ang aking tulong. Ipinaliwanag ni Moises ang pangalan mismo, na nagsasabing, sapagkat ang Diyos ng aking ama ay ang aking tulong, at inihatid ako mula sa tibak ni Paraon. Sa pagitan ng kapanganakan ng dalawang anak na ito, may nagbago kay Moises. Ang malungkot na sojourner ay lumaki sa isang tao na, kahit na sa ilang, ay kinikilala ang Diyos bilang kanyang tagapagligtas. Kinakatawan ni Gershom ang katotohanan ng pagpapatapon, kinakatawan ni Eliezer ang pag-asa na natagpuan sa loob nito. Gayunpaman, sa kabila ng mga mahahalagang pangalan na ito, ang kanilang buhay ay nanatiling natatakpan. Sila ang mga anak ng isang pastol sa Midian, at sa loob ng mahabang panahon, tila yun lang ang kanilang nakalaan. Dinadala ito sa amin sa isa sa mga pinaka-hindi mapakali na aspeto ng kanilang kwento, ang labis na katahimikan sa Biblia. Kapag tinawag ng Diyos si Moises mula sa burning bush, nang bumalik si Moises sa Egypt upang harapin si Paraon, nang bumaba ang 10 plagues at iling ang mga pundasyon ng isang superpower, sina Gershom at Eliezer ay wala nang makikita. Isipin ang mga napakalaking kaganapan na wala sila. Ang unang Paskwa, kung saan ang dugo ng kordero ay minarkahan ng mga doorpost at ang anghel ng kamatayan ay naipasa, hindi sila nabanggit. Ang dramatikong paghihiwalay ng Red Sea, sa sandaling ang isang buong bansa ay lumakad sa karagatan sa dry ground, ang kanilang presensya ay hindi na itala. Ang kulog na pagdating sa bundok Sinai,
Kung saan ang Diyos ay bumaba sa apoy at usok upang ibigay ang kanyang batas, hindi natin sila nakikita na nakatayo sa tabi ng kanilang ama. Paano ito posible? Sa anumang iba pang kultura, sa anumang iba pang kaharian, ang mga anak ng pambansang bayani, ang pinuno, ay ang kanyang pangunahing apprentice. Sila ay nasa unahan, natututo ng mga paraan ng pamumuno, na kinukusapan upang dalhin ang mantle. Gayunpaman, kasama sina Gershom at Eliezer, may walang bisa lamang. Ang katahimikan na ito ay hindi sinasadya, ito ay isang salaysay na pagpipilian ng banal na espiritu. Pinipilit sa amin na tanungin ang tanong, bakit sila napapanatili sa malayo mula sa mismong mga kaganapan na tukuyin ang pananampalataya ng kanilang mga tao sa lahat ng oras. Ang kanilang kawalan ay ang unang pahiwatig na ang plano ng Diyos para sa pamumuno ng Israel ay hindi kailanman sinadya upang maging isang dinastiya ng pamilya. Ang katahimikan ay nasira ng isa sa mga pinakakakaiba at nakakatakot na mga sandali sa buong paglalakbay ni Moises. Ito ay isang episode na sobrang hilaw at kakaiba na madalas nating basahin ito ng mabilis, gayunpaman may hawak na kritikal na susi upang maunawaan ang espiritual na estado ng sambahayan ni Moises. Sa Exodo Kabanata 4, matapos matanggap ang kanyang banal na komisyon, si Moises ay bumalik sa Egypt kasama ang kanyang asawang si Zipporah, at ang kanyang mga anak. Siya ay nagsisimula sa nag-iisang pinakamahalagang misyon ng kanyang buhay. At ito ay sa tumpak na sandaling ito, sabi ng banal na kasulatan, na nakilala siya ng Panginoon at hinahangad na papatayin siya. Ito ay isang nakakagulat na pagliko ng mga kaganapan. Tinawag lamang ng Diyos ang taong ito, binigyan siya ng kapangyarihan, at ngayon ay hinahangad niyang patayin siya. Ang dahilan ay isiniwalat sa kasunod na mga taludtod. Ang isa sa kanyang mga anak na lalaki si Eliezer, ang mas bata ay hindi na ituli. Hindi ito isang menor de edad na pangangasiwa. Ang pagtutuli ay ang pisikal na tanda ng tipan na ginawa ng Diyos kasama si Abraham na siglo bago. Ito ay ang hindi mapag-aalinlanganan na marka ng pag-aari sa mga napiling tao ng Diyos. Para kay Moises, pinili ng lalaki na maging dakilang tagapag-aalaga at tagapamagitan ng tipan, na magkaroon ng isang anak na lalaki sa kanyang sariling sambahayan na hindi nagtagal ng tanda ng tipan ay isang gawa ng malalim na kapabayaan. Nagpakita ito ng isang kritikal na pagkakakonekta sa pagitan ng kanyang pampublikong misyon at sa kanyang pribadong pagsunod. Ito ay isang pagkukunwari na napakalubha na inilalagay nito ang kanyang buhay, at ang buong misyon sa Egypt, sa mortal jeopardy. Sa sandaling ito ng banal na krisis, hindi ito si Moises na kumikilos. Ito ay ang kanyang asawa, si Zipporah. Ang anak na babae ng isang pari ng Midianite, siya ang nakakaintindi sa espiritual na pagkadalian. Kumuha siya ng isang kutsilyo ng flint, isinasagawa ang pagtutuli sa kanyang anak, at hinawakan ang madugong foreskin sa paa ni Moises, na nagpapahayag, tiyak na ikaw ay isang kasintahang lalaki ng dugo sa akin. Ang kanyang matulin, mapagpasyang pagkilos ay nagpapalaya sa galit ng Diyos at naisave ang buhay ng kanyang asawa. Ang kaganapang ito ay malalim na nagbubunyag. Ipinapakita nito na sa isang bagay na pangunawa ng katapatan ng tipan, ang espiritual na pamumuno sa loob ng agarang pamilya ni Moises ay, sa sandaling yun, ay humihina. Ang responsibilidad ay nahulog sa kanyang asawa na ipinanganak na dayuhan upang tulay ang agwat ng pagsuway. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbing isang maaga at malakas na tagapagpahiwatig na habang tinawag si Moises na mamuno sa isang bansa, ang kanyang sariling mga anak na lalaki ay hindi nag-groom sa mahigpit na espiritual na disiplina na kinakailangan para sa naturang papel. Ang pundasyon para sa kanilang pamumuno ay ipinakita na magkaroon ng isang crack sa loob nito, matagal na bago pa man sila maglakad sa Egypt. Ang mapanganib na pagtatagpo sa kalsada ay higit pa sa isang malapit na tawag. Ito ay isang banal na pahayag tungkol sa paghihiwalay sa pagitan ng natatanging pagtawag ni Moises at ang espiritual na mana ng kanyang mga anak. Ang paghihiwalay na ito ay hindi lamang isang teolohikal na talababa, mayroon itong agarang, praktikal na mga kahihinatnan. Ano ang susunod na hakbang ni Moises pagkatapos ng nakasisindak na engkwentro na ito sa kalsada patungong Egypt? Ang teksto ay banayad, ngunit kalaunan ang mga sipi sa Exodo 18 ay nagpapakita ng isang kritikal na detalye, pinadalhan niya si Zipporah at ang kanyang mga anak. Ibinalik niya sila sa kanyang ama na si Jethro. Mag-isip tungkol sa gravity ng pagpapasyang yun.
Sariwa mula sa isang engkwentro kung saan ang mabilis na pag-iisip ng kanyang asawa ay nagligtas sa kanyang buhay at naitama ang isang pangunahing paglabag sa tipan, nagpasya si Moises na magpatuloy sa kanyang misyon lamang. Sa isang antas, ito ay isang pragmatikong pagpipilian. Ang landas sa unahan ay puno ng panganib, isang paghaharap sa pinakamalakas na monarko sa mundo. Bakit dalhin ang kanyang pamilya? Ngunit sa isang mas malalim, espiritual na antas, ang pagpapasya ay napakalaking. Pinaghiwalay niya ang kanyang domestic life mula sa kanyang banal na pagtawag sa pinakadulo simula. Ang kanyang mga anak na lalaki, sina Gershom at Eliezer, ay hindi nasa tabi niya upang masaksihan ang 10 salot. Hindi nila makikita ang mga kawani na maging isang ahas, ang Nile ay bumabalik sa dugo, o ang kalangitan ay umuulan ng apoy. Hindi nila mararanasan ang takot at gulat sa panghuling salot, ang Paskwa, kung saan ang dugo ng kordero sa doorpost ay nangangahulugang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi sila maglakad sa pamamagitan ng nahati na tubig ng pulang dagat sa tuyong lupa o makita ang hukbo ni Paraon na natupok ng mga alon. Ang mga kaganapang ito ay hindi lamang mga himala, sila ang pundasyon, mga sandali na humuhubog sa pagkakakilanlan para sa bansa ng Israel. Para sa isang buong henerasyon, ang mga kwentong ito ay ang bedrock ng kanilang pananampalataya, ang tunay na patunay ng kapangyarihan ni Yahweh at ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga tao. At ang mga anak ni Moises ay hindi nakuha ang lahat. Wala sila, ligtas sila sa Midian, naririnig ang tungkol sa mga kaganapang ito sa pangalawang, kung sa lahat. Habang ang mga anak ni Israel ay hinuhulaan sa isang bansa sa pamamagitan ng apoy at tubig, ang mga anak ng kanilang pinuno ay nakatira sa sambahayan ng isang pari ng Midian. Ang pisikal na distansya na ito ay lumikha ng isang eksperimentong chasm. Paano nila tunay na maunawaan ang bigat ng batas na ay lahatid ng kanilang ama kung hindi nila unang naranasan ang pagkaalipin kung saan ang batas na iyon ay isang pagpapalaya? Paano nila mapupuno ang isang tao na ang pagtukoy ng mga sandali na hindi nila ibinahagi? Ang kanilang espiritual na edukasyon ay, sa pamamagitan ng pangangailangan, teoretikal, hindi eksperimento. Sila ay mga anak na lalaki ng naghahatid, ngunit hindi sila naroroon para sa paglaya. Kailan sila muling lumitaw sa salaysay? Kalaunan, sa Exodo Kabanata 18, kumpleto ang Exodo, ang labanan kasama si Amalek ay nanalo, at ang Israel ay nagkampo sa paanan ng Sinai, ang mismong bundok ng Diyos. Narito na si Jethro, ang biyenan ni Moises, ay nagdala kay Zipporah at ang kanyang 2 anak na lalaki upang muling makasama sa kanya. Ang muling pagsasama-sama mismo ay halos perfunctory, na tinatanaw ng mga kaganapan na sumusunod. Ang binibigyang diin ng teksto ay hindi ang nakakaantig na sandali ng pamilya, ngunit ang payo na ibinibigay ni Jethro kay Moises. Nakita niya ang kanyang manugang na lalaki na nasaktan, hinuhusgahan ng mga tao mula umaga hanggang gabi, at nag-aalok siya ng isang napakatalino na plano para sa delegasyon at nakabalangkas na pamamahala. Ito ay si Jethro, ang tagalabas, na nagbibigay ng mahalagang karunungan para sa pamumuno at samahan. At nasaan sina Gershom at Eliezer sa pivotal moment na ito? Ang mga ito ay pinangalanan lamang bilang naruroon. Ang mga ito ay mga bagay na ibabalik sa kanilang ama, hindi aktibong mga kalahok. Hindi sila inilalarawan bilang hakbang upang tumulong, at walang pahiwatig na si Moises ay nag-aalaga sa kanila na maging bahagi ng bagong istrukturang pamumuno na ito. Ang mga ito ay pasibo na tagamasid habang ang kanilang lolo mula sa isang dayuhang lupain ay humuhubog sa administratibong hinaharap ng Israel. Ito ay isang nakamamanghang pagbabalik tanaw ng mga inaasahan. Sa isang kultura ng patriarchal kung saan ang mga anak na lalaki ay ang inaasahang tagapagmana ng awtoridad at pamana ng kanilang ama, ang mga anak ni Moises ay naibalik sa background. Ang salaysay na focus ay nasa karunungan ng isang tagalabas at ang labis na pasanin kay Moises mismo, ang isang pasanin ng kanyang sariling mga anak ay tila hindi handa na ibahagi. Ito ay karagdagang binibigyang diin na ang papel ni Moises ay natatangi, hindi hereditary, at malalim na paghiwalayin, kahit na mula sa kanyang sariling laman at dugo. Ang kanyang pakikipag-ugnay sa Diyos ay diretso at lahat ng pag-ubos na tila hindi ito lumikha ng isang puwang para sa isang dinastiya o isang sunod-sunod na pamilya. Siya ay isang ama sa isang bansa, ngunit ang tiyak, nakatuon na mentorship ng kanyang sariling mga anak para sa pamumuno ay tila isang casualty ng epikong pagtawag.
Ang pattern na ito ng pagiging naroroon ngunit pasibo, na pinangalanan ngunit hindi aktibo, patuloy. Isaalang-alang ang susunod na mahusay na sandali ng organisasyon para sa Israel, ang pagtatatag ng pagkasaserdote. Ito ang espiritual na puso ng bansa, ang mekanismo na kung saan ang mga tao ay maiuugnay sa isang banal na Diyos. Sino ang magiging likas na kandidato para sa mataas na tanggapan na ito? Sa anumang iba pang sinaunang kulturang malapit sa silangang, ang mga anak ng paramount leader, ang batas, ang propeta mismo, ay ang hindi mapag-aalinlanganan na mga pagpipilian. Ang Gershom at Eliezer ay dapat na una sa linya. At gayunpaman, kapag inisyo ng Diyos ang mga tagubilin para sa Aaronic na pagkasaserdote sa Exodo Kapitulo 28, ang kanilang mga pangalan ay hindi sinasadya na wala. Malinaw na ang utos, ipaalam sa iyo ang iyong kapatid na lalaki mula sa gitna ng mga Israelita, kasama ang kanyang mga anak na sina Nadab at Abihu, Eleazar at Ithamar, kaya maaari silang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ang karangalan, responsibilidad, sagradong kasuutan, langis ng pagpapahid lahat ay napupunta sa kapatid ni Moises na si Aaron, at ang kanyang mga anak. Si Moises, ang mismong tao na nakikipag-usap sa Diyos ng harapan, ay iniutos na ilaan ang kanyang mga pamangkin, hindi ang kanyang sariling mga anak. Siya ay magbihis sa kanila sa kaluwalhatian at karangalan, habang ang kanyang sariling mga anak na lalaki ay nananatiling walang pag-iingat mula sa nalalabi sa kanilang tribo. Ito ay higit pa sa isang banayad na pagsasalaysay na sidelining, ito ay isang formal, banal na ipinag-uutos na pag-bypass ng kanyang linya para sa pinakamalakas at matatag na tanggapan sa Israel. Ang kaibahan ay nakakalusot. Ang mga anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu, ay hindi lamang pinangalanan ngunit aktibong mga kalahok din sa mga pangunahing sandali. Sa Exodo Kapitulo 24, nang umakyat si Moises kay Sinai upang matanggap ang mga tablet ng batas, kinuha niya sina Aaron, Nadab, Abihu, at 70 ng mga matatanda ng Israel. Sinasabi ng teksto, nakita nila ang Diyos ng Israel, nakita nila ang Diyos, at kumain sila at uminom. Binigyan sila ng isang theophany, isang direkta, kahit na limitado, pangitain ng banal. Ang mga ito ay bahagi ng panloob na bilog. Nasaan sina Gershom at Eliezer? Hindi sila nabanggit. Ang mga ito ay maaaring bumaba sa kampo kasama ang natitirang bahagi ng populasyon, marahil ay nasasaksihan ang gintong guya ng guya, ngunit tiyak na hindi nagbabahagi sa kahangahangang pananaw sa banal na bundok. Ang kanilang mga pinsan ay pinasimulan sa pinakamataas na antas ng pamunuan ng espiritual, habang nananatili sila sa periphery. Hindi ito isang aksidente ng pagkukwento, ito ay isang sadyang teolohikal na pahayag. Ang pamumuno ng Israel ay sinasadya na bali, nagkakalat. Ang propetiko at pamumuno ng sibil ay isinama kay Moises, ngunit hindi ito magiging namamana, ipapasa ito kay Joshua, isang tao mula sa tribo ng Ephraim, na pinili para sa kanyang katapatan at katapangan ng militar. Ang pamunuan ng pari ay ibinibigay sa bahay ni Aaron sa loob ng tribo ng Levi, na nagtatag ng isang hiwalay, na mamana na linya ng autoridad. Ang sariling pamilya ni Moises ay nasisipsip sa mas malawak na klase ng Levitiko, ngunit hindi ang naghaharing tier na ito. Ang aklat ng mga numero ay ginagawang konkreto ang istruktura na ito. Sa Kabanata 3, formal na itinatakda ng Diyos ang mga Levita para sa paglilingkod sa tabernakulo. Dapat silang maging katulong sa mga pari, na responsable sa transportasyon, pag-iipon, at pag-iingat sa banal na santuaryo. Narito na sa wakas ay nakakakuha tayo ng isang malinaw na larawan ng kapalaran ng mga inapo ni Moises. Ang sensus ng mga Levita ay kinuha, ang Kani clan. Sinabihan kami, ang mga anak ni Moises, Gershom at Eliezer. Ang mga anak ni Gershom, Shebuel ang pinuno. Ang mga anak ni Eliezer, Rehabiah ang pinuno. Nandito sila. Ang mga ito ay binibilang. Nabanggit din sila bilang mga pinuno sa loob ng kanilang sariling mga unit ng pamilya. Ngunit ano ang kanilang papel? Ang mga ito ay bahagi lamang ng mga Amramites, na, kasama ang iba pang mga Kohathite clans, ay binibigyan ng pinakasagradong singil sa mga Levita, upang dalhin ang mga banal na bagay ng tabernakulo, ang arko, talahanayan, ang lampara, ang mga altar. Ito ay isang mahalaga at mapanganib na gawain, kaya banal na maaari silang masaktan para sa pagpindot sa mga bagay na hindi wasto. Ito ay isang karangalan, oo.
ngunit ito ang karangalan ng isang lingkod, hindi isang Panginoon. Sila ang mga porter ng mga banal na bagay, habang ang kanilang mga pinsan, ang mga anak ni Aaron, ang siyang maglingkod sa harap nila. Dinadala nila ang mga instrumento ng pagsamba, ngunit hindi nila isinasagawa ang pagsamba mismo. Ang pagkakaiba na ito ay malalim. Mag-isip tungkol sa pisikal na katotohanan nito. Kapag gumagalaw ang kampo ng Israel, ito ang mga anak ni Aaron na pumapasok muna sa banal ng holies. Sila ang mga sumasakop sa arko ng tipan na may belo, ang talahanayan ng showbread na may tela nito, ang gintong lampol kasama ang mga takip nito. Pagkatapos lamang ng mga sagradong item na ito ay natatakpan mula sa view ay ang mga Kohathites kabilang ang mga inapo ni Moises na nilagyan ng pagpasok at pag-angat ng mga nagdadala ng mga poste. Hinawakan nila ang mga poste, ngunit hindi ang mga bagay mismo. Dinala nila ang bigat ng presensya ng Diyos sa kanilang mga balikat, literal, ngunit ipinagbabawal na tinitigan ito. Ang kanilang ay isang kalapitan na ipinanganak ng serbisyo, hindi ng lapit. Ito ay isang delegadong responsibilidad, isang hakbang na tinanggal mula sa mapagkukunan ng kapangyarihan. Ang pag-aayos na ito ay isang masterclass sa theological na statecraft. Sinadya nitong i-link ang link sa pagitan ng charismatic, makahulang kapangyarihan at minana, kapangyarihan ng institusyonal. Ang awtoridad ni Moises ay natatangi, personal, hindi maililipat. Dumating ito ng direkta mula sa kanyang pakikipagtagpo sa Diyos sa nasusunog na bush at napatunayan sa pamamagitan ng kanyang patuloy na relasyon sa banal. Hindi ito maipasa tulad ng isang piraso ng pag-aari o isang pamagat ng hari. Sa pamamagitan ng pagtatalaga ng kanyang mga anak na lalaki sa isang subordinate, kahit na banal, papel sa loob ng istrukturang Levitiko, ang salaysay ay gumagawa ng isang malakas na pahayag, ang pamumuno sa Israel ay hindi isang dinastiya. Ito ay isang pagtawag, pinipili ng Diyos kung kanino siya, maging isang propeta tulad ni Moises, isang pinuno ng militar na tulad ni Joshua, o isang linya ng pari tulad ni Aaron. Ang kapangyarihan ay pinagsama-sama upang maiwasan ang konsentrasyon nito sa isang solong pamilya ng tao. Ito ay isang pag-iingat laban sa uri ng ganap na monarkiya na kalaunan ay mapatunayan na may problema para sa Israel. Ang sistema ay idinisenyo upang ituro ang layo mula sa mga kalalakihan at bumalik sa Diyos bilang pangwakas na mapagkukunan ng awtoridad. Ngunit lumayo tayo mula sa mataas na antas ng teolohiya at isaalang-alang ang drama ng tao. Wala kaming tala kung paano nadama sina Gershom at Eliezer tungkol dito. Ang Biblia ay kilalang-kilala na hindi interesado sa panloob na psikolohikal na estado ng marami sa mga karakter nito. Ngunit maaari nating isipin, nakaramdam ba sila ng pagmamalaki sa kanilang sagradong tungkulin? O mayroon bang isang tahimik na sakit, isang pakiramdam ng pagiging bypassed? Napanood ba nila ang kanilang mga pinsan, sina Nadab at Abihu, umakyat sa bundok kasama ang kanilang ama at nakakaramdam ng pagbubukod? Naisip ba nila kung bakit napili ang mga anak ni Aaron para sa pagkasaserdote, para sa kaluwalhatian ng insenso at dambana, habang sila ay naatasan sa mabibigat na pag-angat? Marahil sila ay mga modelo ng mapagpakumbabang pagtanggap, nilalaman upang maglingkod sa anumang kapasidad na inorden ng Diyos. O marahil ang kanilang kwento ay isang tahimik, cautionary tale tungkol sa mga pasanin ng isang mahusay na pamana. Upang maging anak ni Moises ay upang manirahan sa isang anino kaya malawak na walang ilaw ng iyong sariling madaling makatakas dito. Ang kanilang pamana, dahil ito ay dumadaloy sa mga henerasyon, ay tila kumpirmahin ang pakiramdam na ito ng pagtanggi, ng isang potensyal na hindi lubos na natanto. Sa loob ng maraming siglo, ang mga ito ay simpleng mga pangalan sa isang talaang kanan, bahagi ng faceless mass ng mga Levita na naglilingkod sa background. Ngunit pagkatapos, ang isang inapo ay lumitaw mula sa mga anino sa isa sa mga pinaka-nakakagambala at anarchic na panahon ng kasaysayan ng Israel, ang oras ng mga hukom. Ang aklat ng mga hukom ay nagtatapos sa dalawang nakakatakot na mga appendice na naglalarawan ng kaguluhan sa moral at espiritual ng panahon, isang oras na ginawa ng lahat kung ano ang tama sa kanyang sariling mga mata. At sa kanan sa gitna ng kaguluhan na ito, nakakita kami ng isang direktang inapo ni Moises. Sa mga hukom kabanata 17, ang isang tao na nagngangalang Micah ay lumilikha ng isang idolo ng sambahayan, isang imahe ng graven, at nagtatakda ng kanyang sariling personal na dambana.
Inilalaan niya ang isa sa kanyang sariling mga anak na maging kanyang pari, isang malinaw na paglabag sa batas. Pagkatapos, ang isang batang Levite ay nangyayari na gumalagala sa rehiyon, naghahanap ng isang lugar upang manatili, naghahanap ng trabaho. Masayang-masaya si Micah. Nakikita niya ito bilang tanda ng banal na pabor. Ngayon alam ko na ang Panginoon ay magpapatibay sa akin, sapagkat mayroon akong isang Levite bilang pari. Inaupahan niya ang binata upang mamuno sa kanyang idolatrous na kulto. At sino ang libog na ito, para sa pag-upa ng pari? Ang teksto sa mga Hukom Kapitulo 18 versikulo 30 ay nagpapakilala sa kanya, si Jonathan na anak ni Gershom, ang anak ni Moises. Ang ilang mga pagsasalin at sinaunang mga manuskrito ay nagsasabing, anak ng Manases, ngunit malawak na samasang ayon ng mga iskolar na ito ay isang pagbabago sa paglaon, pagpasok ng isang solong liham upang mabago ang pangalan at sa gayon ay ekstrang si Moises ang kahihiyan na magkaroon ng isang apo na isang pari ng apostata. Ang orihinal na teksto ay halos tiyak na nag-uugnay sa nakompromiso na ito, na gumalagala sa Levite ng direkta pabalik sa lawgiver mismo. Ito ay isang nakamamanghang pagkahulog mula sa biyaya. Ang apo ng taong tumanggap ng utos na hindi ka dapat gumawa para sa iyong sarili ng isang graven image, ay buhay na ngayon sa pamamagitan ng paghahatid ng isa. Lumala ang kwento. Ang pari na ito, si Jonathan, at ang kanyang mga ninakaw na idolo ay pagkatapos ay kinuha ng tribu ni Dan, na papunta sa kanilang pagtakpan ng isang bagong teritoryo. Nag-aalok sila sa kanya ng isang mas mahusay na pakikitungo, sumama ka sa amin, at maging sa amin ang isang ama at isang pari. Mas mabuti ba na maging isang pari sa bahay ng isang tao, o maging isang pari sa isang tribo at isang angkan sa Israel? At sumang-ayon si Jonathan. Ang kanyang katapatan ay ibinebenta. Siya ay naging tagapagtatag ng isang linya ng pari para sa tribo ni Dan, na naglilingkod sa isang schismatic, idolatrous na santuaryo sa Hilaga na magkakumpetensya sa totoong tabernakulo sa loob ng maraming siglo. Kaya, ang direktang inapo ni Moises ay naging unang mataas na pari ng isang pangunahing itinatag na pagtalikod sa Israel. Ang mahusay na kabalintunaan ay nasa wakas ay nakamit niya ang isang posisyon ng mataas na autoridad ng pari, ang mismong bagay na tinanggihan ng kanyang mga ninuno na sina Gershom at Eliezer, ngunit ginagawa niya ito sa isang konteksto ng kumpletong espiritual na katiwalian. Ito ay isang trahedya na katuparan, isang pakurlang ng unggoy. Ang linya ng pamilya na sinasadyang pinanatili mula sa kapangyarihan upang mapanatili ang kadalisayan ng gitnang santuaryo ay nagtatapos sa pagtatatag ng isang peking pagkasaserdote sa isang renegade. Ang salaysay na ito ay nagsisilbing isang madilim na postscript sa buhay ni Moises, isang malakas na paalala na kahit na ang pinakadakilang pamana sa espiritu ay maaaring masiguro ang katapatan ng mga inapo ng isang tao. Ipinapakita nito ang karunungan sa orihinal na disenyo ng Diyos ng paghihiwalay sa pamilya ni Moises mula sa mataas na pagkasaserdote, na parang inaasahan ng potensyal para sa ganitong uri ng pagkasira. Ang pagkasira na ito ay parehong institusyonal at malalim na personal. Mag-isip tungkol kay Jonathan sandali. Dinala niya ang bigat ng isang walang cap-ores na pangalan ng pamilya. Siya ang apo ng taong nakipag-usap sa Diyos ng harapan, ang taong humantong sa Israel sa labas ng Egypt. At gayunpaman, siya ay isang mabango, isang Levite na naghahanap ng trabaho. Mayroong malalim na pakiramdam ng dislokasyon at pagkawala sa kanyang kwento. Nararamdaman ba niya ang isang pakiramdam ng karapatan? Ang isang kapeitan na ang katayuan ng kanyang lolo ay hindi isinalin sa isang ligtas na posisyon para sa kanya. Ang teksto ay hindi nagbibigay sa amin ng kanyang panloob na monologue, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagsasalita ng dami. Kapag nag-aalok sa kanya si Micah ng isang posisyon, kinuha niya ito. Kapag ang mga Danites ay nag-aalok sa kanya ng isang mas mahusay, iniwan niya si Micah ng walang pangalawang pag-iisip, kahit na kinuha ang mga idolo sa kanya. Ang kanyang mga pagpapasya ay puro pragmatiko, hinihimok ng interes sa sarili at isang pagnanais para sa seguridad at katayuan. Walang nabanggit na pananalig, ng pagtawag, ng katapatan kay Yahweh. Ang sagrado ay naging isang landas sa karera, at siya ay umaakyat lamang sa hagdan. Ito ang espiritual na mabulok na malinaw ng aklat ng mga hukom. Ang pagpipigil, sa mga panahong yun ay walang hari sa Israel, ginawa ng lahat kung ano ang tama sa kanilang sariling mga mata, ay ang perpektong caption para sa buhay ni Jonathan. Siya ang halimbawa ng moral at teolohikal na anarkiya na ito.
Pinagsasama niya ang isang pagkakakilanlan ng relihiyon mula sa isang ninakaw na idolo, isang kadudadadang employer, at isang tribo ng renegade. Ginagawa niya ang tila tama, kung ano ang tila maunlad, sa kanyang sariling mga mata. At sa paggawa nito, ang apo ng mambabatas ay naging isang pangunahing ahente sa kawalan ng batas ng bansa. Hindi lamang niya sinisira ang batas, ibinibigay niya ang kanyang sagradong linya, ang kanyang katayuan sa Levitico, upang maitaguyod ang pagsira ng batas. Binibigyan niya si apostasy ng isang veneer ng pagiging lihaytimo. Ito ay higit na hindi mapaniniwalaan kaysa sa isang karaniwang Israelita na nagtatakda ng isang idolo sa kanyang tahanan. Ito ay isang Levite, isang apo ni Moises, na parusahan nito at lumilikha ng isang formal, alternatibong sistema ng pagsamba na magtitiis sa mga henerasyon. Ang mahabang anino ng desisyon na ito ay nakakapagod. Ang idolatrous na dambana sa Dan, na itinatag ni Jonathan, ay hindi lamang mawala. Pagkalipas ng mga siglo, nang ang kaharian ng Israel ay naghiwalay sa dalawa pagkatapos ng paghahari ni Solomon, ang hilagang hari na si Jeroboam, ay kailangang lumikha ng isang alternatibong relihiyoso sa templo sa Jerusalem upang matiyak ang kanyang kapangyarihang pampulitika. Saan niya inilalagay ang isa sa kanyang mga gintong guya? Inilalagay niya ito kay Dan. Itinatag niya muli at pinalalaki ang mismong lugar ng pagsamba na itinatag ng sariling apo ni Moises. Ang pagtalikod na nagsimula sa isang solong tahanan kasama si Micah, ay pinagtibay ng isang solong tribo kasama ang mga Danites, ngayon ay naging relihiyon ng estado para sa 10 ng mga tribo ng Israel. Ang isang direktang linya ng katiwalian ay maaaring masubaybayan mula sa moral na kompromiso ng isang gumagala na Levite sa isang buong schism na sa huli ay humahantong sa pagkawasak at pagpapatapo ng Northern Kingdom. Ang isang pamana ay isang makapangyarihang bagay, at maaaring itong maging isang pamana ng hindi katapatan tulad ng isang pananampalataya. Ngayon, itakda ang trahedyang kwentong ito laban sa likuran ng kung ano ang nangyayari sa iba pang kilalang linya ng pamilya, ang linya ni Aaron. Sa oras na ang pamana ni Moises ay tila hindi nababago sa tao ng kanyang apo, ang pamana ni Aaron ay nasemento sa pamamagitan ng kanyang sariling apo, si Phinehas. Ang kaibahan ay matigas at sinasadya. Alalahanin ang kwento mula sa aklat ng mga numero, sa Baal Peor. Ang mga Israelita ay nahihikayat sa idolatria at sexual na imoralidad sa mga Moabita, at ang isang salot mula sa Diyos ay sumisira sa gitna nila. Sa isang sandali ng nakakagulat na pagsuway sa publiko, ang isang lalaki na Israel ay nagdadala ng isang babaeng Midianite sa kampo, bago pa man ang mga mata ni Moises. Habang ang iba ay umiiyak at nag-aalangan, si Phinehas, anak ni Eleazar, anak ni Aaron, ay kumukuha ng sibat, sinusunod ang mag-asawa sa kanilang tolda, at pinapatay silang dalawa, nagtatapos sa salot. Ito ay isang marahas, nakakagulat na kilos, ngunit sa konteksto ng tipan, ito ay isang gawa ng malalim na sigasig at katapatan. At paano tumugon ang Diyos? Gumagawa siya ng isang tiyak, walang hanggang pangako kay Phinehas. Sinabi niya, narito, ibinibigay ko sa kanya ang aking tipan ng kapayapaan, at ito ay sa kanya at sa kanyang mga inapo pagkatapos niya ang tipan ng isang walang hanggang pagkasaserdote, sapagkat siya ay masigasig sa kanyang Diyos at gumawa ng pagbabayad sala para sa mga tao ng Israel. Narito mayroon kang 2 apo, si Jonathan, na nagpapasigla sa kanyang pamana sa pari para sa personal na pakinabang at seguridad, na nagtatatag ng isang peking pagkasaserdote. At Phinehas, na nagtatanggol sa karangalan ng Diyos na may marahas na sigasig, na nasiguro ang lihaytimo, walang hanggang pagkasaserdote para sa kanyang pamilya. Ang kompromiso ng isang apo ay humahantong sa mga siglo ng naitatag na idolatria. Ang katapatan ng iba ay tinitiyak ang linya kung saan ang mga napiling mga pari ng Diyos ay magsisilbi sa kanyang tabernakulo at templo. Ang salaysay ay nagpapakita sa amin na ang linya ay hindi sapat. Hindi sapat ang pamana. Ang pagkakaroon ni Moises bilang yung lolo ay walang garantiya ng katapatan. Ang mahalaga ay masigasig, aktibong katapatan sa Diyos at sa kanyang tipan. Kumilos si Phinehas upang linisin ang Israel mula sa idolatria. Si Jonathan ay naging isang purveyor nito. Hamukay tayo ng kaunting mas malalim sa mga pagganyak dito, sapagkat nasa gitna sila ng bagay. Ano ang nagtulak kay Jonathan? Malinaw na malinaw ang teksto, 10 siklo ng pilak sa 1 taon, at 1 suit ng damit, at ang kanyang buhay.
Siya ay isang pari para sa pag-upa. Ang kanyang sagradong pamana, ang kanyang koneksyon sa dakilang mambabatas na si Moises, ay nabawasan sa isang bargaining chip para sa isang katamtaman, matatag na kita. Nang sumama ang mga Danites at inalok sa kanya ang isang promosyon na maging pari para sa isang buong tribo sa halip na isang pamilya lamang ng isang tao, hindi siya nag-atubiling. Nakita niya ang isang mas mahusay na pagkakataon, isang mas mahusay na landas sa karera. Ang kanyang desisyon ay ganap na batay sa pragmatism at interes sa sarili. Walang pahiwatig na kumonsulta siya sa Diyos, o ang batas ng Diyos. Tinimbang niya lamang ang kanyang mga pagpipilian at pinili ang isa na nag-alok ng mas maraming seguridad at prestihiyo. Ang kanyang pagkasaserdote ay isang trabaho, hindi isang pagtawag. Si Phinehas, sa kabilang banda, ay hinimok ng ibang bagay. Tinatawag ito ng Biblia, siya ay masigasig para sa kanyang Diyos. Ang masigasig, sa kahulugan ng Biblia, ay hindi lamang pagnanasa o sigasig, ito ay isang mabangis, proteksyon na paninibugho para sa karangalan at kabanalan ng Diyos. Nang makita ni Phinehas ang walang kamali-mali na paghihimagsik sa kampo sa Baal-peor, hindi siya nakakita ng isang problemang pampulitika na pinamamahalaan o isang isyu sa lipunan na may navigate. Nakita niya ang isang pag-atake sa mismong pagkatao at tipan ni Yahweh. Ang kanyang pagkilos ay hindi hinikayat ng personal na pakinabang, sa katunayan, ito ay hindi kapani-paniwalang peligro. Maaari siyang patayin ng kanyang sarili dahil sa intervenang. Ngunit ang kanyang katapatan ay hindi sa kanyang sariling kaligtasan o reputasyon, ito ay sa karangalan ng Diyos. Kumilos siya hindi para sa isang sweldo, ngunit sa isang sagradong tungkulin na protektahan ang pamayanan ng tipan mula sa lason ng pagtalikod. Naunawaan niya ang kanyang pagkasaserdote hindi bilang isang karera, ngunit bilang isang itinalagang responsibilidad. Inihayag nito ang dalawang panimula na magkakaibang paraan ng pagtingin sa ating kaugnayan sa Diyos. Para kay Jonathan, ang paglilingkod ng Diyos ay isang paraan upang matapos ang wakas ay ang kanyang sariling kaginhawaan at seguridad. Para sa Phinehas, ang paglilingkod sa Diyos ay ang wakas mismo. At ito ay tiyak na espiritu ng edad ng mga hukom, na nakuha sa nakakaaliw na pigilan, sa mga panahong yun ay walang hari sa Israel. Ginawa ng lahat ang tama sa kanyang sariling mga mata. Si Jonathan ang poster na bata para sa espiritual na anarkiya na ito. Hindi siya kumonsulta sa batas na nakasulat sa mga tablet ng bato, kinokonsulta niya ang mga hangarin na nakasulat sa kanyang sariling puso. Ang tila tama sa kanyang sariling mga mata ay upang mas secure ang isang matatag na trabaho. Ang katotohanan na ang trabahong ito ay hinihiling sa kanya na pangasiwaan ang pagsamba sa isang graven na imahe, isang direktang paglabag sa pangalawang utos, ay isang pangalawang pag-aalala, isang hindi kanais-nais na detalye na hindi mapapansin para sa isang komportableng buhay. Ang pangmatagalang mga kahihinatnan ng pagka-espiritual na paglilingkod sa sarili na ito ay nakakapagod. Ang mga binhi na nakatanim ni Jonathan sa bahay ni Micah, at kalaunan ay inilipat sa tribo ni Dan, bear na nakakatakot na prutas na siglo mamaya. Kapag ang kaharian ay nahati pagkatapos ng paghahari ni Solomon, ang bagong hari ng hilagang kaharian, si Jeroboam, ay kailangang lumikha ng isang alternatibong relihiyoso sa templo sa Jerusalem upang matiyak ang kanyang kapangyarihang pampulitika. At saan niya itinatag ang isa sa kanyang mga gintong guya? Sa Dan, ang mismong lugar kung saan nag-ugat ang idolatrous na pagkasaserdote ni Jonathan. Si Jeroboam ay hindi nagsisimula mula sa simula, nagtatayo siya sa isang pre-umiiral na pundasyon ng pagtalikod. Ang peking pagkasaserdote na itinatag ng apo ni Moises ay lumikha ng espiritual na infrastruktura para sa idolatria na na-sponsor ng estado na sa huli ay haantong sa pagkawasak ng Northern Kingdom ng mga Asyano. Ang isang hindi nakakapinsala na kompromiso ng isang tao, ang kanyang desisyon na gawin kung ano ang tama sa kanyang sariling mga mata para sa kapakanan ng 10 siklo at isang shirt, ay lumikha ng isang espiritual na kanser na sumire sa isang bansa para sa mga henerasyon at natapos sa pagkawasak nito. Ang pamana ng Jonathan ay isang chilling testament sa kung paano ang personal, pragmatikong kompromiso ay maaaring magkaroon ng nagwawasak, pambansa, at makasaysayang mga kahihinatnan. Hindi lamang siya nabigo upang mabuhay ang pamana ng kanyang lolo, aktibo niyang binawi ito, na pinahit ang mga simbolo ng batas ng Diyos sa isang katwiran para sa pagsira nito. Kaya, ang kwento ni Jonathan ay nag-iwan sa amin ng isang napakalaking hamon,
At nais kong talagang isipin mo ito, kung saan sa iyong sariling buhay ay tinutukso ka na manirahan para sa kung ano ang tila tama sa iyong sariling mga mata ang iyong sariling, 10 siklo at isang shirt, hindi nagtataguyod ng pagpigil sa hindi nagbabago na pamantayan ng Diyos. Ipaalam sa akin ang iyong matapat na saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung ang mga malalim na dives na ito sa banal na kasulatan ay tumutulong sa iyo na lumago, siguraduhing mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video kung saan magpapatuloy kaming alisan ng takip ang mga mahahalagang aralin na ito. Hanggang doon, manatiling tapat. Ito si Marco.